Nasanay na ang higit 2,000 election officers sa paggamit ng automated counting machines para sa susunod na halalan. Inilahad ang step-by-step na paggamit ng ACMs mula sa pagbubukas ng makina, pagkakarga ng balota sa machine hanggang sa pag-review sa mga ito at pag-generate ng resulta. Ang mga makina, bahagi ng maagang batch na na-deliver ng Miro Systems, ang partner ng COMELEC para sa automated elections. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, nasa 9,000 ACMs na lang ang hinihintay ng komisyon bago tuluyang makumpleto ang delivery ng mga ito. Hindi matatapos ang linggo na ito. Darating yung kabuuan ng 110,000 na machines sa ating warehouse. Mas maaga ang pagdating ng mga ito ng 1 buwan at kalahati sa inaasahan ng COMELEC. Kasunod nito ang pagkuha ng international certification ng COMELEC bilang patunay na susunod ito sa pandaigdigang pamantayan sa eleksyon, katulad ng security at transparency. Pagkatapos nito, sisimulang ikasa ng COMELEC ang mock elections. Bukod sa training ng election officers, puspusan din ang paghahanda ng COMELEC sa pagkumpirma ng mga opisyal na kandidato sa darating na halalan. 117 sa 183 senatorial aspirants ang idineklara bilang nuisance candidates sa 2025 midterm elections. Ani Garcia, 7 ang naghain na ng motion for reconsideration matapos maisama sa listahan. Tingnan natin kung may makakahabol pa ng motion for reconsideration. At in the meantime, again, 66 pa lamang ang valid, legitimate candidates na makakasama sa balota in the meantime. Isa sa pinal ng COMELEC ang listahan ng nuisance candidates bago simula ng pag-imprenta ng mga balota sa pagtatapos ng taon. Para sa agenda, Hannah T, BNC.